Sumainyo ang kapayapaan o kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sino nga ang makatatarok sa damdamin at kaisipan ng kapwa niya? Maliban ang Ama, sa bawat anak niya, tarok ang lahat ng damdamin ng bawat isa. Kaya halina mga mahal ko, ilagak niyo damdamin niyo. Isip niyo'y itahanay siya. Salita niya'y bulay-bulayin niyo at tatanto niyo sa tinay. Nagmamahal at di mamamatay, magpakailanman. May mga taong kapag nalulungkot, ayaw kinakausap. Kapag nagagalit, ayaw nang may kausap. Subalit, ang Ama naman, ang gusto niya yung taong nalulungkot at nagagalit, lagi niyang makausap. Buhay po ba ang Ama? Sapagkat kung makikinig sa Kanya, siyang magpapawi ng galit niya, siyang mag-iibsa ng lungkot niya. Kaya ang taong sa Kanya'y kumikilala, tumatanggap at nagpapaabot ng Kanyang damdamin sa Kanya. Nagtatarok ay siya, tumatarok ay siya, nagpapatarok ay anak niya, tuwirang nagkakaisa kapwa ang ama't anak niya. Buhay po ba ang Ama? Kaya ang lahat ng anak niyang sa Kanya'y naglalagak ng damdamin, nawawala ang anumang alalahanin. Napaparam ang anumang pinanakit sa buhay. Naiibsa ng anumang pagdaramdam, sapagkat ang Amang bumubuhay ng Kanyang pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Kaya kung lahat ng anak niya makikiisa sa damdamin niya, walang damdaming maiiba, maliban patay na siya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan, ang kapangyarihan ng Ama ay hindi matatarok ng tao. Kaya't kung mayroong nagaganap sa buhay ninyo na si Apo Kunching ay sa pamamagitan ng salitay may nakinabang sa inyo, hindi si Apo Kunching ang nagbigay, kundi sa kaparaanan ng Ama sa kapangyarihan niya na pinatototohanan lamang na ang inyong pinagtiwalaan at pinaniniwalaan ay ang tunay na dapat niyong paniwalaan na ginamit lamang ang katawan. Buhay ba ang Ama? Kaya doon nasusuri ang pawang katotohanan kung ano ang pagkakaiba ng isang katauhan at may nagahari sa katawan. Kaya mga mahal, naway matanto ninyo at mapagnilayan ang sa akin tinuran. Sumainyo ang kapayapaan. O dakilang Amang mahal, wagas ka kahit kanino sa pag-ibig, sa paglalahad, sa marapat at dapat na tama at tumpak sa tuwina sa iyong mga anak. Kailanman ay hindi ka nagkulang, hindi ka nawalay, ni hindi ka nakalimot.
ang lahat ng sandali ng iyong mga anak. Ikaw ang makalinga, tuwirang nagmamahal, at hindi nawalay ang iyong paggabay. Kaya't kung tuwirang lahat sila'y sa iyo tatanggap, ang pag-iisip na nadidimlan ay magliliwanag. Ang nalilitong kaisipan ay iyong papayapain. Ang kaguluhan ay magiging mainam, sapagkat tunay na ikaw ang kainaman at walang kapantay. Ang magagawa mo'y di kayang gawin ng tao. Kaya't ang sino mang nagugulapi sa lahat ng pasanin, ikaw ang mag-aangat, magtitindig at mag-uusad, sapagkat ikaw nga ang nakakaalam ng bawat isa kung anong marapat sa kanila. Tanging ikaw ang nakababatid ng saloobin ng sinuman, kaya't ang bawat isa ay kilala mong tuwiran. Ni hindi mo kailanman kinaligtaan ang isa man lang, bagkus ang lahat ay kinukupkup mong lubusan. Nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan. Buhay po ba ang Ama? Pawang katotohanan, mga minamahal, maging sa panalangin. Kung ang Espiritu ang dumudulog, ibang-iba ang maririnig nyo. Kung pagkatao, masusuri ng may Espiritu na mula sa Ama ito. Subalit kung ibang Espiritu, hindi niya nga mawawawaan, hindi niya maunawaan sapagkat hindi niya alam ang gayon. Subalit ang tunay na Espiritu na nagmula sa totoo, batid lahat at nararamdaman ang katotohanan ng nilalang. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Katulad ng pahayag na mula kay Marcos, ang wika niya ay hindi nangangailangan ng mga walang sakit. Pawang katotohanan po. Ang tao naguguluhan, ang kanyang isip may sakit. Kaya't dapat gamutin ang nagugulong isip. Ang taong hindi mapayapa, mapatag ang damdamin, may sakit. Kaya dapat gamutin ang kanyang kalooban para mapatag. Ang taong nanghihina sa pananampalataya, may sakit. Kaya dapat gamutin ang kanyang kahinaan sa pananalig nang sa gayon siya'y makatanggap ng marapat. Ang taong ayaw lumaban sa buhay, may sakit, sapagkat di niya kilala ang Diyos Ama niya. Kaya dapat gamutin ang kahinaan ng paglaban niya upang sa bawat araw makapakibaka siya sa buhay niya. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang lahat ng may sakit, sino ang kailangan? Kahit sakit sa bulsa yan, Diyos Ama pa rin ang katubunan. Buhay po ba ang Ama? Sapagkat kung ang damo sa parang, walang nagbabantay, walang nagtatanim ni sino man. Subalit, napasisibol niya pagdaka. Tiningnan mo, walang tubo. Kinabukasan ng masilayan mo, gano'n nakataas siya. Paano nangyari yun? Sa makatwid, ang lahat ng wala ay kaya niyang bigyan. Ang lahat ng mayroon, kaya niyang dagdagan. Ang lahat ng kulang, kaya niyang punuan. Buhay po ba ang Ama? Kaya, kung kulang ka sa pananalig, humingi ka, bibigyan ka niya. Kung kulang ka sa pagtitiwala, humingi ka, babahaginan ka niya. Kung kulang ka sa pag-asa, dumulog ka, bibigyan ka niya. Sa makatwid, anong hihingin mo sa kanya ang hindi niya ibibigay? Subalit, huwag naman ang mga humihingi pagdakay gusto'y eto na, sapagkat mayroong pagsusuri ang Ama na hindi pagsusuri ng tao. Mayroong dapat sa nakita niya ibigay na. Subalit may nakikita siyang
kahit hindi bigay, kaya pa niya. Kaya kung minsan, inip na inip ang tao, nayayamot na yung tao dahil pagkatao ang umiiral sa kanya. Subalit kung ang naghahari ay ang Ama bilang Espiritong suma sa kanya, batid niya ang lahat ay may takda. Buhay ba ang Ama? Kaya, nang dahil batid niyang may takda ang lahat, hindi siya nanghihinawa, hindi siya nagsasawa, lalong hindi siya nababagot habang naghihintay siya, sapagkat alam niya, ang bumuhay sa kanya, ang siyang tunay na may batid, kung anong marapat at karapat dapat kanino mang kanyang anak. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Ama? Sino nga ba ang gustong mamatay? Kahit isa wala. Subalit, hindi mo man gustuhin, sadyang darataliya. Ngunit at pasubalit, ang mga anak ng Amang nakatanggap at kumilala sa Kanya, hindi sila pumapanaw sa daigdig na ito, nabitbit ng damdamin nila, dala ng kaluluwa nila'y dusa, kundi bago sila pumanaw, pinalaya niya. Buhay ba ang Ama? Kaya ang lahat ay may paraan at ang paraan ng mabutit ikabubuti, tanging Ama lamang. Sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan ng sayo'y tinuran. Tunay na sino nga ang pawang makakaunawa, kundi nga mabubuksan kanilang diwa. Kaya't halina, Ama ko, saklolohan mo sila sa pamamagitan ng iyong Espiritu, sa pag-uulat mo dito sa mundo ng mga pahayag mo at pag-uulat ng mga mabubuting balita mo. Ang kanilang diway, loobin mo makaunawa. Nagkaramaniya. 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 Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung babaybayin niyo po ang istorya ng mga pinahayag ng mga alagad ng Kristo mula sa kay Mateo hanggang sa pahayag ng mga propeta hanggang sa mga gawa ng mga hari, wala pong ibang pinapatotohanan kundi ang kadakilaan ng Ama. Walang ibang iniuulat, hinayag, kundi ang kapangyarihan niya sa makatwid kung totoong ang tao'y mananampalataya. At kung totoong ang sinasabi niya sa mga banal na aklat na natutunan niya ay ganap sa puso niya. Hindi kaya ang lahat ng tumatawag ng Panginoon ay mayroong mabuting pandama. Subalit, sadyang ganyan ang katotohanan. Kung minsan ng tao, ginagawang hanap buhay ang Kristo. Samantalang kahit hindi mo siya ipaghanap buhay, siya'y buhay na bubuhay sa iyo. At hindi ikaw ang dapat magsalitang buhay nga ang Ama, subalit sa buhay mo'y hindi siya buhay. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sino ang mga taong yaon? Yaong nagsasabing nananalig nananampalataya, subalit nalilito, nagugulumihanan, natatakot, nawawala ng pag-asa. Kung kinilala mo ang Ama, ang bawat araw mo'y patag, na umaasa ka sa Kanya, nagtitiwala ka, na di ka pababayaan sa buong maghapon at magdamag. Buhay ba ang Ama? Sapagkat maliwanag ang katotohanan, ang takot ay nakapagpapaiksi ng ligaya, nakapapatay ng ginhawa, nakapagbabahala ng sarili, nakapagpapalito ng isip. Kaya pinapatay ang pagkatakot, binubuhay ay tapang.
hindi makipag-away, kundi lumaban sa buhay. At ang taong nasa katwiran niya at ang katwiran niya ay tinanggap niya, ang isip ay maliwanag. Ang puso ay maganda ang pandama. Kaya ang bawat panahon niya, habang siya'y naririto sa isang iglap segundo man, hindi nagbabago ang kanyang pananaw sa buhay. Ang ama niya'y buhay at siya'y bubuhayin. Buhay ba ang ama? Kaya ang mga anak niyang sa kanya'y nakakilala, katawa-tawa sa iba. Subalit, ang nadarama nila ay hindi kayang liripin ng sinuman at hindi kayang pantayan nang hindi pa sa kanya'y tuwirang nakadama, tumanggap rin na tulad ng kanyang mga anak. Mga mahal, kaya kung hindi kayo naunawa ng kapwa nyo sa inyong pananampalataya, kung tapat kayo, hindi kayo dapat magalit at magtaka sapagkat yan ay magaganap. Kung kayo ay hindi maunawaan sa inyong mabubuting ginagawa, hindi kayo dapat magalit, kundi kayo ay matuwa. Sapagkat ang sino mang hindi natutuwa at hindi nagagalit ay Diyos. Hindi natutuwa sa kasalanan, subalit hindi nagagalit sa mabuti. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng aking tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't kapag may nagsasabing, mula nung nasumpungan ko ang Panginoon, ako'y napatag ang damdamin, totoo siya. Subalit, kung yung nagsasalita, bakit ako'y Panginoon ng Panginoon? Dasal ako ng dasal. Simba ako ng simba. Basa ako ng basa ng Biblia. Ba't hindi ako mapalagay? Sino kasama mo? Kaya, ganyan ka. Ibahin mo direksyon. Hanapin mo yung totoo. At samahan mo yung ganap. Iibahin kang ganap. Buhay bang Ama? Ang mahal! Katotohanan ng saki tinuturan. Maliwanag ang katotohanan. Ang amay kapayapaan, ang amay kabanalan, ang amay kasiyahan, ang amay kalakasan, ang Ama ay buhay. Sapagkat siya ang buhay na nagbibigay buhay. Buhay po ba, Ama? Mga mahal, sinungaling ang taong sasabihin, hindi man lang siya nalungkot. Hindi man lang siya nakakadama ng gustong magalit. Sapagkat tao ka pa. Makakadama ka ng pagkagalit at lungkot. Subalit kung ito'y nararamdaman mo, buhay ka pa. Kaya ang nararamdaman mong iyan ay huwag mong pabayaang madama mo ng tuwiran, kundi tutulan mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kapag tinanggap mo yan at pinabayaan mong sumikal sa iyong kalooban, iba na. At yan ang nais ng Ama. Sa lahat ng mga anak niyang totoo na kilala at kumilala na sa Kanya. Mga mahal, pawang katotohanan ng saki tinuturan, kung gagawin lamang ng mga nilalang, mapapatotohanan sa kanilang buhay. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nagkaramaniyahan. 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 Buhay po ba ang Ama? Sadyang mahirap unawain ang mga banal na salita. Lalo't higit kung yung puso mo'y sarado sa pandama. Kung ang isip mo'y nakapinid pa sa sanlibutan at ayaw pang mabuksan para sa kabutihan na kabanalan ang dulot ng Ama kanino. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad na matatawag ang sa Kanya'y lubos ang pagtanggap, tuwirang mapapatotohanan, Diyos Amay, buhay na buhay. Mga mahal, hindi sa pilitan,
napilitin ninyong isipin yan sapagkat hindi namimilit ang salita. Subalit ang Ama, kung tatanggapin nyo, hindi man sa pilitan, bubuksan niya ang pangunawa nyo, makakaunawa kayo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat lahat ng sarado kaya niyang buksan. Saradong mata, bubuksan niya. Saradong tenga, bubuksan niya. Saradong bibig, mabubuksan niya. Saradong puso, mabubuksan nito. Sarado na pangunawa mo, kayang buksan tao. Sapagkat lahat ng sarado'y kaya niyang buksan. Ngunit ikaw, bilang tao, pag pinikit ang mata mo, hindi mo kayang buksan mag-isa. Maliban, ibukas niya. O kaya mong buksan kung gaganyanin ang talukap mo. Subalit kung ayaw din, ipipikit mo ng mata. Buhay bang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Hindi niya binawal. Kapag ikaw anak ay nasa aking espiritu at ikaw ay nasa kabutihan ko, huwag ka nang makisama sa kapwa mo. Kundi ang tinuran niya, habang damang-dama mo ko, lalo mong hinahanap ang kapwa mo, sapagkat ang nais mo'y maibahagi mo sa kanila ang nararamdaman mong tulad ng sayo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung paano ka nakikisalamuha sa kapwa mo, hindi ang pakikisalamuha mo ay para ikwento ang sino mang kapwa tao, kundi kung paano mo ipapadama ang pag-ibig na naramdaman mo, na binuhay sa iyo at tinanggap mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung sino man ang kasama mo, walang duming isip ka. Wala kang iniisip na kahit na ano, ba't ganun siya, ba't ganito siya, ano siya, sino siya. Wala. Sapagkat, lahat ng nakakasama mo, batid mong kaya pinakitunguhan at nakisama ka dahil sa Ama mo. Anak nila kayo. Kayo'y anak na inisa at pinag-isa sa Espiritu niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekkaramaniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Parang kailan lang, parang ang bilis ng panahon. Ito pong sutanang ito ay hindi ko pinangarap na magsuot nito. At kung ako'y nasa pagkatao sa panahon na yaon, kahit siguro bayaran mo ako, hindi ko susuot ito, kaya papaliwanag ko, may nagtatanong ano? Katulad po niyan, magpipitong taon na. Salamat. Sino ba naman ang kasuutan, may oras pang isusuot mo? At nang ipasuot po ito'y 3:00 ng madaling araw. Pagbabagong anyo, bagong buhay ni Kristo. Kaya napakahirap po nitong kasuotang ito. Sapagkat taglay mo yung bagong buhay ni Kristo. Bagong anyo ng buhay mo. Pagkatapos mo bang nagsuot nito, putikin na naman ang lulubluban mo. Nakakahiya po, ano? Kaya, pinagsusumakitan, pinagsusumikapan, mula nang magsuot ng ganito, ay lalo pang pinaigting. Kung ano yung tinanggap, ay lalo pang minithi, na higit pang kamtin, ang higit na mabuti at mainam. At hindi naman po yan kakamtin kung hindi ka lalayo sa mga tukso. Sapagkat maraming tukso ang kapwa mo, di baga? Sa salita lang, pag natukso ka, magagalit ka. Sa ginagawa nila, pag nagalit ka, natalo ka na. Ano pa kaya kung paparatangan ka?
di lalong nakakatukso. Subalit, anumang tukso iyan, bahala na ang Ama. Nahumadlang kapag ikaw ay tumutotoo, nakikipagtotoo sa Kanya. At yan po ang pawang katotohanan. Kaya mga mahal, pag sabihin ng taong marupok siya, mahina siya, sapagkat kapag sa tuwin ay sinasabi mo yan, taong-tao ka niyan, taong-taong katwiran, kailan ka titibay, kailan ka tatatag, sadyang ang tao'y marupok sapagkat nagmula sa alabok. Subalit, nang isilang ka sa espiritu, dapat ang karupukan mo maging matibay na. At kung papaano ka pinatitibay ng sinasamba mo, siya rin ang magbibigay sa iyo ng talino kung papaano mo gawin ang bawat araw ay siya'y mapaglingkuran. Buhay ba ang Ama? Kaya sa lahat ng sandali, maaaring sa isip matukso ka. Makita mo lang yung kapwa mo. At parang may pumasok sa isip mo, tinanggap mo. Yung pala, katang isip mo lang, nagkasala ka na. Kaya ang pinakamamabuti, kung hindi mo pa nakikitang totoo, yun man, kung nakita mo mang totoo, totoo ka sa Ama, hindi ka pa rin hahatol eh. Buhay po ba ang Ama? At yun ang malaking napakahirap unawain ng tao. Kung maunawaan lamang at tatanggapin lamang, mararagdagan ng mararagdagan at tunay na mararagdagan pa ang kaloob sa inyo ng Ama. Sapagkat ang bahagi niyang Espiritu sa inyo, kung kakarampot lamang ang binahaging ito sa hindi nyo namamalaya sa pagtupad nyo at pakikipagtotoo ng tapat, nararagdagan, dinaragdagan, hanggang sa di nyo namamalayan, aba, ang di nyo pala kaya, na dating kayo ay mahina marupok, sa konting salita'y galit, naghihinanakit, nagdaramdam, hindi na, baliwala na, para ka ng bato. Subalit wag maging bato ang puso mo sa galit, kundi bato ka ng maaring sandigan ng kapwa mo sa pag-ibig na taglay nito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Yamang naituran mo, Amang, marapat sa kanila, di nila ganang mawawawan, di nila kaya'y maunawan, kundi mo ipapaunawa sa kanila. Kaya't ang sino mang nagmimithit, nagnanasang maunawaan ito, sidlan mo ng talino't pangunawa, ganap nilang matanggap ang sayo. Nektaraminian, nektaraminian, nektaraminian. Buhay po ba ang Ama? Sino po bang tunay na kordero? Ba't tinawag na kordero ang Kristo? Sapagkat nung panahon na yaon, na wala pa ang Panginoon, ang hain ay yung mga sinusunog, nagpapadugo pa ng hayop. Mandaraya po yung tao. Dapat ang hihahain nila yung mga matataba, walang kapintasan. Mahal yung walang kapintasan. Ang pinipili nila ay pingkaw, bulag. Hindi nasisiyahan ng Ama. Sa kanya nagmula ang biyaya. Ang binibigay sa kanya ay pingkaw, bulag, payat. Hindi totoo ang pag-aalay. Nanghihinayang sa binibigay. Siya naman ang nagpapala sa mga iyon. Kapag naman nag-ani, yung pipis ang binibigay. Yung hindi baga, kaya niyang ibentang mahal. Kaya ay biniba ang isang Kristo.
ibinigay ang dugo at laman bilang kordero na hain na walang dungis, walang kapintasan, kundi malinis na malinis. Buhay ba ang Ama? Kaya ang pagiging Kristo ay ang daan ng kaligtasan ng tao. Mga mahal, pawang katotohanan ang tinuturan ko. Kung di ang magsisiwalat sa inyo'y ang pinagmula nito, ay di ninyo ganang maririnig ito. At kung di ganang ring ang tatanggapin nyo ang pinagmula nito'y di nyo rin mawawawaan ang tinuturan ko. Kaya marapat lamang ang pinagmula ng nangungusap at ang tumatanggap ay isa rin ang tinanggap. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nagsimula ang ikapo sa panahon ni Moises. Ang hain na ikapo, pinutol at pinatay na ng Kristo ang ikapo. Kaya nawala na yung ikapo, ikasampung bahagi. Yun ang tinatawag. Kaya dito sa dakong ito, walang haing ikapo. Wala kayong ikapo, kundi bukal sa puso. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kung lahat ng 10% ng iyong kinikita ay binibigay mo, subalit pakitang tao at wala sa puso mo, baliwala sa Ama ito. Kaya nga, hindi kayo hiningan man lamang ng ikasampung bahagi ng inyong biyaya, kundi yung mula sa inyong puso, kung kanino nyo binabahagi sa inyong kapwa, yaon ay kalugod-lugod sa Amang dakila. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko, sapagkat ang Ama'y di kayang suhulan, hindi masusuhulan ni numan. At walang kabayaran, hindi kayang bayaran, sapagkat ang Ama, sa Kanya lahat ang pagpapala at biyaya. Kaya kung tuwirang ang tao ay totoo, kilala siya, sa puso numunukan, dumaratan, buhay na bumabalong, pagmamahal niya kanino man. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko, tulad ng kaganapan sa dakong ito. Kailanman ay hindi kayo paglilingkuran nang sa inyo'y naglilingkod kung sapilitan at pinipilit lamang ang sarili. Subalit, nang dahil binigay at naging totoo, nakipagtotoo rin ang sa inyo ay nagbigay. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, katotohanan ng tinuran ko. Kaya't ang sino mang totoo ay nakikipagtotoo ang totoo, at ang sino mang totoo, siya rin ang makakadama, makakakilala sa totoo tinanggap niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang pag-ibig ang siyang naging bunsod. Bakit may iba't ibang gawain sa sandaigdigan? Subalit ang makatotohanan, tuwirang sa akin, nagmula yaon. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Aba, magandang balita ito. Pera. Buhay po ba ang Ama? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Alam niyo po, kung bilang tao hindi mabibigyang pahayag yan. Siguro po, kung kayo'y nakatatanda sa mga nakaraang mga pahayag, mga nakaraang mga binabahagi kung ano yun, ano yan, ano yan. Nagsimula po ang gawain ito, ultimong anong uri ng bulaklak ay pinapaliwanag, ano po.
Sino pong magpapaliwanag nun kung tao? At hanggang sa mga inaalay, may to the max na sinasabi. Ano? To the max na galak, to the max na tagumpay. Ano? May sinasabing, oh, pag-init siya sa'yo, ano natanggap mo, Eka? Bibigyan ng pahayag. Alam niyo po, kahit sinong taong matalino, hindi pagdakay na bibigyan pahayag ang lahat ng bagay. Buhay po ba ang Ama? Sapagkat, hindi sa kanya nagmula yung kaya hindi niya alam ipaliwanag. Ngunit ang pinagmulan, kaliit-liitan mang kulisap, kaya niyang iulat. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Tandaan po ninyo, may nagaganap sa ibabaw ng lupa na hindi ka panipaniwala. May nagaganap sa buhay ng tao na hindi ka tanggap-tanggap. Subalit, ang tunay na tapat, lahat ng nagaganap sa kanyang buhay, kagalak-galak. Sumay niyong kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Kristo? Buhay po ba ang Espiritu? Napakabuti ng Ama. Pag hindi para sa inyo, may hadlangan, oh. Pag para sa inyo, pumapasok, ano? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, maging artista ka na. Kahina. Hindi talaga sa'yo.
Buhay po ba ang Diyos? Patuyun mo na. Ay, kay buti ng Ama. Sa Sampaguita po, may Sampaguita, may kampupot, ano? Ano po ba yung kampupot? Yung kumpol-kumpol, ano? Parang makapuno. Eh, yung Sampaguita, pero parehas lang ang amoy nila. Tama po ba? Mas mabango ang Sampaguita sa kampupot. Pero kung pag-aaralan mo, mas makapal yung petals noon, punong-puno. Kaya alam niyo po ba, wala sa punong-puno ng kabuhayan ng bango ng buhay. Buhay po ba ang Ama? Subalit, kahit hindi punong-puno, maapaw, basta lagi kayong mabango sa pananaw ng Ama, ay mabuti kayo, nag-uumapaw pa rin ang galak sa puso nyo. Buhay po ba ang Ama? Kaya, laging kayo ay umasa, manalig, magtiwala na may bukas pa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, anak, minsan po, makakapagtanong ka, no? Bakit may lalapit sa'yo? Ayaw ko pa pong magkaanak, Ay, Diyos ka, anong pamamaraan niya na hindi ka magkaanak, huwag ka mag-asawa? Buhay po ba ang Ama? Pero sa totoo lang po, yung gusto naman magkaanak, hindi pa nagkakaanak. Lalapit naman, 13 taon na po akong hindi nagbubuntis, Ilang taon na kayo mag-asawa? 14 na po. Naku po, sasagot naman ang Espiritu, si Abraham nga, pinangako ang magkaanak, 75, nagkaanak, mag-100 siya. Ilang taon, 25 po. Di lamang pa rin si Sarah sa'yo. Oo nga po. Buhay po ba ang Ama? Mga mahal, tandaan po ninyo. Meron po bang tigang sa Ama? Wala. Kung kailan sasabihin niya, matanda na, tuyot na, meron naman lumapit. Naku, nabuntis po ako. Ilang taon ka na? Magsi-50 na po, Yun namang 27, wala pang anak. Bakit kaya ganun, ano? Pag-aralan niya nga pa. Sige na po, mag-aral nga kayo. Masusurin niyo po ba yan? Dumating. Ako po, ay paki-bless niyo nga po. Pupunta lang po ako ng ibang bansa. Saan? Blank. Ako po, ay insemination. Insemination. Tinugo naman sa kanya. Hindi ba, pangalawa mo na yan? Opo, hindi po nabuo yung una. Yan man, hindi mabubuo. Makalipas ang ilang buwan, bumalik. Hindi nga po nabuo, di pinakita rin na kahit na sinasabing artificial, pag ayaw ay ayaw pa rin. Buhay ba ang Ama? May dumating naman. Paano po kaya akong mapipigil ang mga anak? Sunod-sunod po yung anak ko, Bah, magaling ka ako, Ama, ng mga anak mo. Ba't sa akin lahat tinatanong? Buhay ba ang Ama? Mamahal! Ganyan po ang tao, Kaya lang pupunta rito, may tatanong. Pagkatapos nagtanong, lilisa na. Kaya lang pupunta rito, may hihingin. Pagkatapos nakuha, aalis na. Subalit mapapalad, yung kahit walang hinihingi, ay nandito pa rin. At kahit naibigay na yung hinihingi, kinikilala pa rin ng Ama. Hindi naman kailangan punta pa kayo dito para sabihin yung kilala niyo ang Ama. Kundi dapat kahit saan kayo, nasa puso niyo siya.
Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila. Hindi hinihingi sa inyo, araw-araw sumamba kayo rito, araw-araw dito kayo, sapagkat kung sinabi man sa inyo yun at dumito kayo, pinilit lang kayo, pilit sa puso nyo, hindi pa rin totoo. Ang mas maganda, hindi man kayo sabihan, ngunit naririto kayo dahil bukal sa puso nyo. Buhay po ba ang Ama? Kaya, mga mahal, pakatandaan ninyo, iba yung gusto sa ginugusto. Iba yung nasa sa pagnanasa. Subalit kung lahat ng pagnanasa at pagkagusto ng Ama sa inyo ay siyang gagawin nyo rin para sa Kanya, walang imposibleng gawin niya. Ang lahat ng posible ay pagkakaloob niya. Buhay ba, Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Tama ba, anak? Yan. Walang hindi magbabago, ano? Kung yung panahon nagbabago, tao pa. Kaya, pag nagbago ang tao, sino unang natutuwa? Sino, anak? Ay, salamat. Halika nga dito. Hindi ka ba nahihiya? Congratulations. Gusto mong mag-artista? Gusto po. May pagkakaloob po sa atin. Nako, Para po marami ang mapasaya. tawagan ko si Tulpo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Hindi ka ba mahiya kung i-share kita? Hindi po. Talaga. Baka magalit ka. Sitahin mo nanay mo. Hindi po. Paglabas mo, baka magalit ka. Sitahin mo siya. Hindi po. Talagang talaga. Talagang talaga. Bayan mo na siya mag-share, wag ako. Buhay ba ang Ama? Mga mahal! Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Sapagkat ang buhay ay isang nagbigay. Kaya sa Kanya mo ilagak at siya rin ang magbibigay ng gusto mo para sa buhay na sa'yo'y pinahiram. Buhay ba, Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Tulungan niyo siya, gusto niya mag-artista. Kayo ay fans niya. Buhay po ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Marami ka ng fans, kapatirang Divine Mercy. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti, napakadakila ng Ama. Kaya kung maunawaan ninyo kung anong ibig at layon niya, sigurado, magiging para kayong bata, lagi kayong masaya. Magandang umaga po sa gabing ito. May tanong po sa inyo, alin ang mas maganda? Yung lagi nakasibangot o laging nakatawa? Tanungin niyo po kung bakit nakasibangot. Pag laging galit, baka mamaya, kaya laging nakasibangot ganun na isip. Kaya laging nakatawa, ganun na isip. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Mamahal, dapat laging nakatawa dahil masaya. Dapat laging natatawa dahil maligaya. Hindi, kaya tawa ng tawa, wala pala sa ulirat. Kaya laging galit, nawala ng isip. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, kapag nasa Kanya kang paghahari niyang naghari sa iyo, wala kang magiging isip na manghuhuli ng tutubi. Buhay po ba ang Ama? Kaya po, Kunching, ano po ba yung nanghuhuli ng tutubi? Ano ba yung kang hinuhuli mo? Nasa loob siya ng kwarto. Tutubi ka. May tutubi ba dyan? Nasaan ba yung tutubi? Ibig sabihin, wala siya sa magandang katinuang pag-iisip. Kaya yan ang ayaw ng Ama. Sapagkat kung nasa Kanya ka, hindi ka maraming iniisip at nalilito, nagugulo isip mo na nagiging daan, kaya bugnutin ka. Buhay ba ang Ama? Kaya mainitin ang ulo mo, kaya laging galit ka, laging lito ka, laging gulo, laging bugnot ang isip mo. Sapagkat ang Ama, kapayapaan ang dulot niya. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian
kayo. O, sinong nasa Panginoon na laging nabugnot? Sino? Hindi siya totoong nasa Panginoon, Panginoon lang. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Panginoon siya ngayon, mamaya pagkatao. Kumbaga, half-half, mas lumamang yung pagkatao, naging 30% na lang ang espiritu, 70% pagkatao. Yun, sandali, bugnot. Buhay po ba ang Ama? Mga mahal, sumayin nyo ang kapayapaan, sapagkat kapag mas malakas ang espiritu mo sa iyong pagkatao, malaki ang pagbabago at magagawa mong timpiin ang iyong sarili. Kaya mga mahal, suriin nyo sarili nyo. 70% ba ang pagkatao mo? 30% lang ang kay Kristo. Aba, huwag kang magtaka kung nalilito ka. Magandang umaga po. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mga 50-50 man lang. Pagkatapos ilamang mo sa 50, mga 55%. Pagka ganon, nako, minura ka, sabi mo. Kinutsa ka, sabi mo. Pinagtawanan ka, sabi mo. Ano? Buhay po bang Ama? Mga mahal, yan ang pawang totoo. Kaya ang Kristo hindi niya tinanggap ang anumang habilin ng tao. Ang tinanggap niya ay habilin ng Ama. Hindi pinakinggan ang anumang sinabi ng tao. Ang pinakinggan ay ang Ama. Hindi pinakinggan ang anumang pangungutya ng tao. Ang damdamin ng Ama, ang pinaghari niya. Kaya kung gayon kayo, di ba't ganun nga mangyayari? Ang galit mo'y tuwa ang kapalit. Sumayin niyong kapayapaan, pagpalain kayo. Hindi ka na nagagalit, Apo Kunching, pag nasa pagkatao. Baka murahin ka. Subalit hindi nga niloloob na magbilang tao. Kaya't sa tuwin ay hinihiling, manguna ka Ama ko. Ngunit huwag niyong sabihin na kapag naka-espiritu hindi na magagalit. Kung ang Kristo pinagtatapon lahat ang nasa harapan ng templo. Hindi ba nagalit yun? Sapagkat dito to ang ginagawa. Kaya kung dito to ang ginagawa, kahit ikaw ay banal, magagalit ka rin. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng pangunawa na mula sa Ama upang manamnam nyo ang tuwirang galak mula sa puso nyo. At doon, kung ito'y maghaharit mangunguna sa inyo, kayo rin ang magsusumigaw na masasabi nyo, kay saya ng buhay. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, huwag mo pong ibibigkas sa bibig ko yung hindi ko kakayaning gawin. Ano po? Totoo po yan. Sapagkat pag sinabi mong magtimpi, ikaw naman hindi ka matimpi, sinungaling ka. Ano po? Pag sinabi mong magbago kayo, ikaw naman hindi nagbabago, sinungaling ka. Pag sinabi mong magpakabuti kayo, ikaw naman hindi ka nagpapakabuti, sinungaling ka. Abay, nakakaya po sa Panginoon kung sinungaling sa inyo. Kaya, pag ikaw ay nangangaral, pipilitin mong lahat ng sinasabi mo na binibigkas ng Espiritu sa iyo, pagsusumakitan mong tupdin, subalit di mo magagawa kung ikaw lamang. Kaya dapat mayroon kang laging kapiling. Diyos, Espiritu, kapiling ng tao. Sumayin nyo ang kapayapaan, humayo kayong may galak sa puso nyo. Tayo na po, may bukas pa. Magsimba kayo bukas.